Di po ba sa mga naggapas ng palay? Pag naggapas ng palay, kailangan Ay, sundan nyo lang po yung kasi pila. yung Oo, pag ganun po yung pila po. ng palay, Dito, sundan nyo lang po makati yan. po yun. Amen? Eh paano ba kaya yung bata na napakasela ng kanyang balat, ipapanganak sa sapsapan? Pero dito natin makikita yung contrast. Napakababa ng sapsapan para ipanganak ang Diyos na napakadakila. Pero ang simpleng mensahe, oo, dakila ang Diyos. Kaya sa kanyang pagbaba, kanyang ipinadama ang kanyang pagyakap sa ating harap at alangan na pagiging tao. Niyakap tayo ng Diyos. Tinanggap tayo. So sa ating kababaan, bumaba ang Diyos, nagpahayag siya. At sa ating Ebanghelyo, nandito yung tatlong haring mago, 3 wise men o 3 kings. Hindi sila Hudyo. Alam natin si Jesus ay Hudyo. At ang Israel, naniniwala sila na ang Diyos ay nagpahayag nga sa kanila o magpapahayag sa kanila. Mga bag nyo, lagay yun sa harapan. Para sa kanila, ang pagpapahayag natin ng Diyos ay para magang very exclusive. Pero hindi po. Sa pangalawang pagbasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kanyang sinabi kung para kanino ang balita ng kaligtasan. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ang kanyang banal sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, yung mga hintil po ay yung mga hindi Hudyo. Tayo po, kabilang po tayo sa mga hintil. Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may mga bahagi rin sila sa iisang katawan at bahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So hindi exclusive ang Diyos na sasabihin ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay para lamang sa kanila.